Okay, good morning po sa ating lahat na nandito sa church building, mga nasa baba at mga nasa itaas. Good morning sa inyo. Parang may mga bisita tayo, no? Hello sa inyo. Galing siguro sa, sa inyong lugar, sa Tansa. Welcome sa inyo. At meron din sa atin na, nakikinig at nanonood sa Facebook Live. Mga may sakit, mga sa malayong lugar, magandang umaga po sa inyo. Ating mo babasahin ang isang part sa Nehemiah. Ginagawa natin dito bago tayo magsimula ay nagbabasa tayo ng bahagi ng Bible para ma-ready palalo ang ating heart. Ang purpose natin ay magkaroon tayo ng isang review. Sabi ng Bible kung bakit dapat sambahin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat at atin pong tignan ang Nehemiah 9 verse 5. Ito po ay ang nangyayari po dito, nagkaroon po ng malawakan buong bansa na pagsisisi ng mga nagkasala, ng mga Israelites. At sila po ay nagbasa ng Bible, nagbasa ng scriptures, extended, sobrang tagal. Tapos sila po ay nag-confess na kanilang mga kasalanan. At ito naman po, yung mababasa natin sa verse 5, may mga pangalan po dito, no? Sabi diyan, ang mga Levitang sina Jeshua, Kadmiel, Bani, tapos Hashabneas, Sheribias, Hodayas, Shebanias at Petaya. Ito po yung mga nangangasiwa sa pagsamba para sa mga Israelites. Ang sabi nila, tumayo kayo at purihin ang Panginoon. Tumayo kayo at purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Purihin ang iyong maluwalhating pangalan na nataas ng higit sa lahat ng pagkapala at pagpupuri. Napakaganda nito na nung sila po'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nagbasa sila ng salita ng Panginoon, sa mahabang panahon nagbasa sila ng God's Word, ay doon nila mas nakita ang nakarapat-dapat ang Panginoon sa kanilang papurit pasasalamat. At sinabi niya rito, walang hanggan. Ibig sabihin, all the time, ay merong dahilan tayo para purihin ang Panginoon. Hindi lang pag Sunday, sa lahat ng araw ng buhay natin, kung meron tayo mga mata para makita ang ginagawa ng Diyos, ay makikita natin na karapat-dapat purihin ng Diyos forever. At yun ang ating gagawin ngayon, magpuri sa Panginoon at alalahanin ang kanyang kabutihan sa atin. So tayo po mag-pray at ipagkatiwala natin ang pagsamba sa kanya ngayong umaga. Salamat po Panginoon, kayo po ay karapat-dapat na tumanggap ng aming pong walang hanggang papurit pasasalamat sapagkat kayo po ay Diyos na dakila, kayo po ay Diyos na kapuri-puri at dapat lang sa iyo Lord, dapat lang sa iyo na itaas ang iyong pangalan sapagkat kayo po ay pinakamataas sa lahat. Kayo po ang dakilang Diyos, kayo po ang lumikha sa amin, at higit sa lahat, kayo rin po ang gumawa ng paraan upang kami po mga guilty ay maligtas. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pagsamba ay makasama po ang aming kaisipan sa aming mga ginagawa. Tulungan mo kami na maalala namin ang kabutihan mo sa pamagitan po ng pagbasa ng salita ng Diyos, pamagitan po ng pag-awitan ng mga awit patungkol sa iyo. At ganoon din po sa mensahe. Nawa ang mga ito po ay gamitin mo para palalimin pa ang aming paggalang sa iyo, ang aming pagkilala sa kabutihan mo, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang gawain ito sa iyong mga kamay. Kayo po ang magtagumpay. In Jesus' name, Amen. Upo na po tayo at awit po tayong lahat. Tawagin po natin ngayon si Brother Jason sa ating po mga pag-aawitan. Isang malamig na umaga po sa inyong lahat. Ayang malamig nga. Tayo po ay awitin po natin ang hymn number 502, Living for Jesus, para po sa ating pong paawit, unang awit. Hymn number 502, Living for Jesus. Awitin po natin ang lahat po ng stanza ng hymn na yan. Living for Jesus, a life that
please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement is give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement is give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus wherever I am, doing each duty in His holy name, willing to suffer affliction and loss, deeming each trial a part of my cross. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement is give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little wide, my dearest treasure, the light of His smile, seeking the lost ones who died to redeem. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement is give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. Isa pa pong awit bago po sa ating pong pastoral prayer, sa hymn number 52,
Oh, to be like thee. No, sana po ito po ang ating prayer, no, habang tayo ay naglalakbay. Sabi nga dito sa lupa, ang isa sa mga prayer natin ay maging kagaya ni Jesus Christ. Awitin po natin ang lahat ng stanza ng hymn na ito. Oh, to be like thee. Pagdating po sa pang-apat na stanza, tayo po ay tatayo para po sa ating pong pastoral prayer. Oh, to be like thee, blessed Redeemer, this is my constant longing and prayer. Gladly I'll forfeit all of earth's treasure, Jesus died perfect likeness to wear. Oh, to be like thee, oh, to be like thee, blessed Redeemer, pure as thou art. Come in thy sweetness, come in thy fullness, stamp thine own image deep on my heart. Oh, to be like thee, full of compassion, loving, forgiving, tender and kind, helping the helpless, cheering the fainting, seeking the wandering sinner to find. Oh, to be like thee, oh, to be like thee, blessed Redeemer, pure as thou art. Come in thy sweetness, come in thy fullness, stamp thine own image deep on my heart. Oh, to be like thee, lowly in spirit, holy and harmless, patient and brave, meekly enduring cruel reproaches, willing to suffer, others to save. Oh, to be like thee, oh, to be like thee, pure as thou art. Come in thy sweetness, come in thy fullness, stamp thine own image deep on my heart. Tayo po tumayin lahat. Oh, to be like thee, while I am pleading, pour out thy spirit, fill with thy love. Make me a temple, fit for thy dwelling, fit me for life and heaven to come. Oh, to be like thee, oh, to be like thee, blessed Redeemer, pure as thou art. Come in thy sweetness, come in thy fullness, stamp thine own image deep on my heart. Amen. Yung ating inawit ay isang prayer yan. Ano? Yan ay panalangin na maging ayon sa kagaya ng Panginoong Jesus. At nasa Bible ba yun? Nasa Bible yun. Alam nyo, alam natin yung verse na all things work together for good. Di ba? Hindi ibig sabihin na pag nawalan ka ng 50 pesos, huwag ka malungkot, makakapulot ka ng 1,000. Ang ibig sabihin ng all things work together for good, all things, no? Mga good things, bad things, mga unpleasant, mga masakit, mga masaya, lahat ng iyon ay gagamitin ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon upang tayo po ay maging kagaya ng Panginoong Jesus, no? Upang ang ating buhay, habang nagtitiis tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon, ay nagiging Christ-like tayo. No? So, that's a good prayer, biblical prayer, na lifelong journey natin. No? Wala naman makakabot sa atin na habang buhay tayo. Naabot ko na, kagaya na ako ng Panginoon. Pero dating isang araw, ang sabi ng Panginoon, pagbalik niya, ay babaguhin niya ang ating katawan upang maging kagaya ng sa Kanya.
wala ng sinful nature, wala ng tinatamad na gawin ang kalooban ng Panginoon, kundi purong kagalakan ng paglilingkod sa Kanya. Tayo po'y mag-pray. Salamat, Panginoon Diyos, sa amin pong mga inawit. Thank you, Lord, for reminding us sa kaligtasan na meron kami through Jesus Christ sa aming unang inawit, Panginoon. Salamat po sapagkat ginawa po ninyo ang hindi namin kayang gawin. Iyon po ay kami po'y mga guilty man ay makakilala sa at maligtas. Salamat po, Panginoon, kay Jesus Christ na amin pong tagapagligtas, na minahal kami at ibinigay ang kanyang sarili upang bayaran po ang aming mga kasalanan. Napakadami at napakarumi. Doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang kanyang buhay upang kami po mga guilty ay magkaroon ng pag-asa sa mga nasampalataya sa Kanya at magsisisi sa mga kasalanan. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong pagkilos sa buhay namin, at nawa ay sa araw na ito ay maibigay po namin sa iyo ang pagsamba na iyong hinahanap at nababagay po sa inyong kung sino kayo, Panginoon, at sa kung ano po ang iyong mga ginawa sa aming pong buhay. Kami po, Panginoon, ay nakatakdang magsimula ng aming pong serye patungkol po sa false convert. Dalangin namin, Panginoon, na gamitin niyo po ang mga salita mo upang masiyasat po namin na aming mga sarili sa iyong tulong. Kung tunay bang kami po ay nasa pananampalataya, kung tunay nga kami po yung mga ligtas. Ang layunin, Panginoon, ay hindi po pagdudahin ng sino man, kung hindi magkaroon talaga ng masusing ikangay spiritual inventory. Magkaroon, Panginoon, ng panahon upang tignan namin mga sarili kung kami tunay po talagang mga mananampalataya, kung talagang kami tunay na ligtas. Sapagkat nakakilabot ang sinasabi sa Bible na sa huling araw, sa araw ng pag-ukom, may maraming tao ang akala nila may relasyon po sila sa Panginoong Jesus, pero ang totoo ay hindi po sila ay kilala ng Panginoon kailanman, at sila po ay hatulan hanggang kaparusahan. Lord, panalangin namin na ako, Lord, I pray na wala po ni isa man sa amin dito, Panginoon, ang dumating ang panahon na ma-realize niya na siya pala ay hindi mananampalatayan tunay. Lord, nawa pagharap namin sa iyo, mayroon kaming confidence na tunay kaming mga mananampalataya, tunay kaming mga ligtas dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Lord, I pray na wag namin baliwalain, Panginoon, ang usapin patungkol sa kaligtasan na aming ipagpapalagay ng Christian na kami, tapos na yon, ibang part naman. But Lord, meron mga verses sa Bible directed sa mga Kristiyano to examine ng kanilang sarili whether they are in the faith. Meron po mga warnings, Panginoon, sa mga nagsasabing sila yung mga Kristiyano, mga professing believers, na tignan ng kanilang buhay, baka sila po ay tumalikod. Meron po, Panginoong, mga paalala sa amin, Panginoon, na hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Lord, nawa, huwag lang naming alam ang gospel kung hindi ito po ay makitaan ng bunga sa aming buhay. Wala pong naliligtas sa paggawa ng mabuti, kasi kung meron, hindi na namin kailangan si Kristo. Wala maliligtas sa paggawa ng mabuti, pero maliwanag pong salita ng Diyos kung ang isang tao ay tunay na nanampalataya at nagsisi, ay kaakibat no ng bagong puso. Sabi ng Bible, siya po'y mga anak kay Kristo ay bago nila lang. Kaya, Panginoon, bagamat hindi nakapagliligtas sa mabuting gawa, ang mga ito'y palatandaan, ang mga ito, Panginoon, ay patunay, mga bunga ng taong merong tunay na relasyon sa Panginoong Jesus. Kaya, Lord, nawa ay gaya ng sinabi ng mga unang mga ngaral, na ang trabaho po ng pangangaral ng salita ng Diyos ay bagabagin din po yung mga nakakampante na spiritually, mga complacent,
Baka inisip lang namin na isang araw ay nanalangin ako ng pagtanggap. Meron akong date na sinulat sa Bible ko. Alam, ako'y nag-pray ng sinner's prayer. Baka isipin namin, Lord, na yun ang guarantee na aming kaligtasan at hindi na mahalaga kung ano naging bunga nito sa buhay namin. Sapagkat, Panginoon, meron po mga tao na sa salita ng Panginoon, sila po ay sinasabi nila na sila ay naglingkod sa iyo, naglingkod sa Panginoong Yesus, pero bandang ulit sasabihin ng Panginoon, sila po ay mga workers of iniquity. Ibig sabihin, may mga tao po na akala nila sila ay mga mananampalataya, naglilingkod sila, pero walang pinagbago ang kanilang buhay pagdating po sa kasalanan, hindi sila tumigil. Panginoon, kausapin niyo po kami at it is my heart's desire, Panginoon, na wala ni isa man sa amin, sa aking sarili, sa aking pamilya, at sa aming church family, at sino man nakakarinig ng tinig na ito, na darating kami sa dulo ng buhay namin, harap kami sa Panginoong Yesus, at malalaman, realize namin for the first time na hindi pala kami niya kinikilala. Oh Lord, kayo po ang mag-create ng conviction. Tulungan niyo po kaming lahat maging humble para makita namin ang sarili namin kung paano mo kami tinitignan. Lord, we pray for the church. Tulungan mo kami, Lord, na karoon ng maliwanag na pananaw kung ano ang aming katatayuan sa iyong harapan. I lift up to you ang bawat isang nandirito, Panginoon. And we pray, dear God, na tulungan mo kami maging faithful as we evangelize ang aming community, aming mga pamilya, at sa iyong leading, Panginoon, sa lugar na nais mo kami dalhin to bring the light of the gospel of Christ. Lord, lead us. We're ready, Lord, and depending on you, sa iyong guidance, lead us sa Pagong Mission Field. At tumawag din kayo, Lord, mula sa aming mga pamilya na magsusuko ng buhay para po sa gawain ng misyon. Magiging mga preachers, mga evangelists, mga missionaries. Tawagin niyo po aming mga pamilya, Panginoon, aming mga anak. Kayo po ang mabigay sa amin, Lord, na nagkakaisang vision, pananaw, Panginoon, na ang buhay namin dito, Lord, ay hindi po para gawin ang gusto namin, kundi hanapin ang kalooban mo at gawin namin po iyon. At napakalinaw sa Bible na ang kalooban niyo po ay to make disciples of all nations. Lord, we pray na sa aming maiksing buhay ay magawa namin ang aming part by the grace of God. Huwag namin sayangin ang aming mga araw, Panginoon. Salamat, Lord, and we remember our missionaries. Thank you, Lord, sa aming mga missionaries. Bless them, use them, empower them, Lord, and give them wisdom. Protect them sa mga taong walang pananampalataya. And we pray, Lord, na through their ministries ay marami pang tao ang makilala ang Panginoong Yesus at mga believers na tumibay sa pananampalataya at magpatuloy sa iyong gawain. Salamat, Lord, at panalangin namin na patuloy mo kaming samahan sa aming pagsamba sa iyo. Panalangin namin na ito po yung magbigay sa iyo ng kaluguran, Panginoon. Kayo po ang may taas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen at Amen. Ang daing namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo'y aming tanggapin. Amen. Amen. Makakapo na po tayo.
Papasalamat tayo sa Panginoon sa ating mga choir members at sa ating mga musicians. Blessing po yun, no? Ang God's Word. Alam niyo po ba sinasabi sa Bible na mas dapat pa nating nasain ang God's Word kaysa sa mga treasures, sa mga ginto. Kung isipin mo, parang overacting naman yan, no? Pero alam niyo, kung nauunawaan natin ang kalagayan natin bilang mga Kristiyano sa mundo na to, at kung tama ang puso natin, marirealize mo, totoo yun. Kaya mas malaking pakinabang ang salita ng Diyos kaysa sa anumang yaman na pwedeng ibigay sa iyo ng mundo na ito. At nakatch ako dun sa yung part, hindi ko alam kung chorus yun, no? Sinabi dun na, return me once again to walk by faith. Ang tayo po'y tinawag ng Panginoon, thank you brother. Tinawag tayo ng Panginoon not to live by our feelings, but by faith. At ibig sabihin ng faith, pagkitiwala sa sinabi ng Panginoon. So, yun ang kwento ng buhay natin. Di ba? Bilang Kristiyano, simula, nagtiwala tayo sa sinabi ng Panginoon, kahit na meron tayong mga ideas, paano maligtas ang tao. Tinanggap natin ang sinabi ng Panginoon. At ganun din, ang Christian life. We start by faith. We journey through the Christian life by faith hanggang sa dulo ay magtiwala tayo sa Panginoon, sa sinabi niya, hanggang sa hindi na natin kailangan ng faith kasi marirealize na natin, makikita na natin ang Panginoon. Buksan po natin mga Bible sa Matthew chapter 7. At sa ating pong pagbabasa, matutunghayan po natin dito ang huling bahagi ng message o sermon ni Jesus Christ sa mga taong sumusunod sa Kanya. Hindi lang yung 12, kundi marami sumusunod sa Kanya. Actually, wala pa yung 12 dyan. Sa chapter 10 pa sila i-introduce. At nagsabi ang Panginoon, maraming teachings sa kanila. Simula sa chapter 5, sa chapter 7 na tayo, kapag merong message, di ba, merong time preaching, meron ding invitation, may challenge, di ba? Ito na yung challenge ng Panginoon sa mga nakikinig o nakinig ng kanyang mga salita. Basahin po natin ang verses 21, 22 hanggang 23. Tumayo po tayong lahat, pag-ibigay galang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Pamilyar po ba kayo sa mga talatang ito? Okay, yung iba marahil ay hindi masyado, but okay lang. Basahin po natin ang sabay-sabay at meron pong, ito pong mensahe na ito, hindi para sa lahat. May specific na targeted na mga tao. Ang talatang ito, let's see, sa pagbasa nyo, kung makita nyo, sino ba yung specific na grupo ng tao na tinutukoy dito? At ano mangyari sa kanila in the end kung hindi sila magbabago. Okay? Basahin po natin 3 verses. Verse 21, sabay-sabay po, handa, basa. Hindi lahat na nagsasabi sa aking, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So ito sa pinakamalungkot na verses na pwede niyo mabasa sa Bible. Let's pray. Lord, kami po yung nanalangin at humihiling kami sa iyo, sumasamo kami sa iyo, Lord, na pagpalain niyo po ang mga salitang binasa namin at ngayon po yung aming pagkasalusaluhan. Kausapin mo kami, Panginoon, huwag naming mabilis ipagpalagay ng mensaheng ito ay para sa iba at hindi para sa amin. Lord, mangusap ka at kung meron po sa amin dito, Lord, na hindi pa po talaga nanampalataya, wala pa talagang kaligtasan, Lord. Nawa ang araw na ito, ang maging araw ng kanyang kaligtasan. Ikaw po, Lord, ang makapangyarihang kumilos sa puso ng bawat isa.
Dalangin po namin ang pangungusap ng Holy Spirit gamit ang salita ng Diyos. At maging handa kami, Lord, na hindi lang makinig, kundi makinig dahil gusto namin sumunod. At aming iisipin palagi na ang pangaralang salita ng Diyos ay bahagi na aming pagsamba habang kami po'y nagbibigay galang sa salita po ninyo at tumutugon sa iyo po mga sinabi. Tulungan niyo rin po ako, Panginoon, maging blessing sa aking mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Upo na po tayo. Para lang po tayo ay makafocus, paalala lang po na kung meron tayong mga cellphone, wala naman tayo ina-expect na mga importanteng tawag, ay atin na lang po munang i-silent yan or i-off natin, at iwasan din natin ang magkakwentuhan habang tayo nag-aaral ng God's Word. Sabi nga ng teacher ko noon, kasi pagka nagkukwentuhan kayo habang may lecture, ibig sabihin hindi kayo nakikinig. So, huwag natin sayangin, This is part of our worship. Paglaga sa kanyang mga salita. Naalala ko noon, meron akong kinausap, tagal na ito, na isang mananampalataya, sabi niya siya ay Christian. Pero at that point sa kanyang buhay, napakalinaw ng kanyang ginagawa, namumuhay po siya sa kasalanan. Hindi ka na masabi sa inyo kung ano. Papatuloy siya alam niya na mali yung kanyang ginagawa. So, nag-usap kami at isa sa mga napag-usapan namin ay, Brad, yung direksyon ng buhay mo ngayon, patuloy ka sa pagkakasala at parang okay lang sa kanya. Sabi ko, Brad, kinukonsider mo ba ang sarili mo na Christian ka? Sabi niya, opo naman kasi naalala ko nung bata ako, nag-pray ako. Tinanggap ko si Kristo sa puso ko. At alam ko pa nga yung date na ako ginawa ko yun. Pero, yun ang sinabi niya. Pero kung titignan natin yung kanyang buhay, kung malalaman niyo lang ang kanyang buhay, makikita niyo na parang mapapaisip ka, ito ba ang isang mananampalataya? Na siya ay nagsasabing nananampalataya kay Jesus, pero ang kanyang buhay patuloy sa kasalanan at wala siyang, hindi mo siya makita. Of course, di ko alam ang heart niya, pero at that time, di ko makita na nalulungkot siya, gusto niya magsisi, gusto niya gawin ng kaloob. Wala eh. Alam niyo po mga kapatid, that's very dangerous. Papanganib po yun. Na napakadali po nating ipagpalagay na dahil alam natin yung gospel, alam natin kung sino si Jesus Christ, alam natin yung gagawin para maligtas, faith and repentance. Napakadaling i-assume na, alam ko yung mga bagay na yon. Meron pa akong date ng salvation ko, alam ko tinanggap ko ang Panginoon, ay kahit ano pang maging buhay ko, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang gawin kong kasalanan, alam ko na save ako. Kasi merong isang araw na nag-pray ako. Merong isang araw na tinanggap tong naligtas. Hindi lang ibig sabihin na may ticket ka na mapunta sa langit. Ibig sabihin na binago ng Diyos ang puso mo. Ibig sabihin nun, dati kang patay, ngayon buhay ka na. Ibig sabihin nun, gaya ng sinabi sa Romans 6, kung tunay kang Kristiyano, hindi ka dapat magkasala. Kung hindi mo na kaya magpatuloy sa kasalanan. Ang ating pong tema ngayon, mga kapatid, ay dahil walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa mga kuwad, mga fake na mananampalataya, tiyakin na ikay ligtas. Tiyakin mo na ikay talagang mananampalataya. Kasi pag tinignan mo, yung binasa natin, kung nagbasa ka ng mainam, makikita mo doon na hindi nagbibiro ang Panginoon, hindi po ito laro-laro. Meron po sa Bible, totoo ito. Meron sa Bible na mga fake converts. Hindi natin sinasabi na wawala ang kaligtasan. Kasi kung ang totoong ligtas talaga magpakilanman. Pero meron din sinasabi ang Bible na sila nagkasabing ligtas, pero kalaunan ay nakita dahil sa kanilang buhay na hindi pala tunay. Hindi yung nawala yung kaligtasan nila, kundi from the very beginning, hindi talaga sila mga mananampalataya. Yun po ang takot ko para sa atin. Na tayo po mga tao, alam natin, bugbog na tayo sa gospel. Alam natin yung paano ma-save, nagsishare pa nga tayo ng gospel. But mga kapatid, iniisip ko din na sana ay wala po sa atin na darating isang araw pagharap sa Panginoon mata sa mata, sasabihin niya sa atin, hindi kita kilala. I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity.
Nakakatakot yung mga kapatid. Yun ang bakit hindi mo na pwedeng baliktarin yun. Kaya sa lahat po ng naririto, kailangan po nating isipin, ako talaga yung mananampalataya ba talaga ako? Kasi kung hindi tayo tiyak dyan, maliwanag po ang salita ng Panginoon. Meron naghihintay sa atin na judgment, eternal judgment ng Panginoon. So dahil walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa mga huwado, fake na mga mananampalataya, tiyakin natin na tayo ligtas talaga. Ligtas ba tayo? Meron ba tayong katiyakan sa heart natin na yan? Gaya ng sinabi ko po sa inyo, ang chapter 7 po, ito ang conclusion or invitation or application ng message ng Panginoon na sinimulan niya sa chapter 5. Ito yung tinatawag na Sermon on the Mount kasi sa chapter 5 verse 1, umakyat siya sa bundok at naupo siya at nagturo siya. Ganoon ang posture ng teacher talaga noong unang panahon, nauupo. Ano? At application na ito. At makikita natin dito mga kapatid na pinapahiwatig ng Panginoon na hindi sapat na nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos. Marami siya sinabi, pero sa bandang uli, tinatawag niyo itong mga tao para sa desisyon. Sinasabi po ng Panginoon sa kanila na hindi ka pwedeng makinig ng salita ng Diyos at manatili kang neutral. Walang neutral. Walang neutral. Walang nasa gitna. It's either tanggapin mo o tanggihan mo ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sa muli po ng ating text, ang Sermon on the Mount, chapter 5, chapter 7 ng Matthew, makikita natin yung mga paris-paris na dalawa, no? Una yung two ways. Makikita niyan sa chapter 7 verses 13 to 14. 200, isang makipot, isang maluwag. Alam niyo yun? Di ba? Sinabi ng Panginoon yan. To show na may mga namimili sa malawak na lugar, yun yung paraan ng sanlibutan, meron din sa narrow way, which is the way of Christ. Pag nanggap mo ang teaching ni Christ. And ang Christianity, hindi to bed of roses. Meron tayong naghihintay sa ating langit, pero ang Christianity, tinatawag tayo ng Panginoon mag-sacrifice. Hindi para ma-save tayo, kundi kung tayo susunod sa Panginoon, kung siya inusik ng mundo, ganoon din tayo. So, two ways. Pangalawa, puno, two trees. Di ba? Merong bad tree, tsaka good tree. Makikita niyo sa chapter 7, verses 15 to 20. Yung magandang puno, healthy na puno, healthy ang bunga niya. Yung corrupt na puno, hindi maganda ang bunga niya. Kung nagtanim ka ng ubas ang lalabas, hindi yung magbunga ng mangga. Di ba? So sinasabi ng Panginoon na meron dalawang klaseng tao talaga sa mundo. Yung good and bad. At tinutukoy niya doon yung kapag ka-good, ibig sabihin, talagang totoo ang iyong profession, may relasyon ka talaga sa Panginoon at makikita yun sa iyong buhay. Kung ano ang loob, yun ang lalabas sa buhay. Hindi natin pwedeng i-fake ang totoong Christianity. Hindi natin pwedeng i-fake ang pananampalatayang totoo kasi eventually lalabas talaga yan. Kagaya nangyari kay Judas. Si Judas, kasama sa mga miracles, kasama sa mga teachings ng Panginoon. May mga teachings na hindi narinig ng mga tao pero narinig ni Judas. Pero sa bandang uli, fake siya. Counterfeit. Two ways, two trees, and then two responses. Ito yung text natin. Merong false profession, merong genuine profession. And sa bandang uli, alam niyo yung kwento, di ba? Two houses. Yung isa nakatayo sa buhangin, yung isa nakatayo sa bedrock. So, it's a call to decision. Kaya mga kapatid, lahat na nakikinig, gusto nating i-remind tayo na nakikinig tayo dito, hindi lang para may malaman tayo. Nakikinig tayo dito kasi gusto nating malaman ang sinabi ng Diyos para sumunod tayo, para mag-respond tayo. At yun ang pagsamba. Alam niyo, pwede kayo magpunta sa church na hindi kayo sumamba. Nagsimba lang, pero di sumamba. Ang totoong pagsamba ay yung may paggalang sa salita ng Diyos at may pagsunod sa kanyang mga sinabi. May desisyon. Kaya hindi tayo nagpapa-altar call dito kasi ang premise natin, lahat tayo mag-respond, di tayo kakasya dito. Lahat tayo mag-respond sa sinabi ng salita ng Panginoon. Now, tingnan po natin verse 21. Sabi diyan, hindi lahat, maingat ang pagbasa, ingatan nyo ha, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Okay? That's, in a way, that's surprising, Iyan pong binasa natin, nagbibigay sa atin ng limit kung sino ang tinutukoy ng Panginoon dito. This message is not for everybody.
Para lang ito sa kanino? Sa mga taong tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Okay? So, hindi sinabi diyan na hindi na mahalagang tawagin mo si Jesus hindi sinabi diyan na lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon ay hindi maliligtas. Hindi yun sinabi diyan. Ano? Actually, sabi sa Romans 10:9, alam niyo to, ginagamit na sa soul winning, di ba? Sabi sa Romans 10:9, sapagkat kung ipahayag, you confess. Kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon, si Jesus is Lord, at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. It is important to confess Jesus as Lord. So of course, mayroong pananampalataya sa heart mo and then mouth confession. Sinabi dyan, maliligtas ka. So hindi sinasabi sa atin na lahat na mag-confess na Jesus is Lord ay mapapahamak. Hindi. Kung titignan nyo yung text natin, sinabi dyan, verse 21, hindi lahat na nagko-confess kay Christ as Lord ay papasok sa kaharian ng langit. Tawag niya si Jesus na Lord, Lord. Paliwanag natin mamayang kahalagahan nun. Dito tumutukoy sa mga tao na may ibang paraan na para maiugnay ka sa Diyos. No? May ba? Buddhism, mga ibang philosophy sa mundo na ito na hindi naman na itsapuwera si Jesus Christ, hindi ba sa Kanya, hindi yun ang tinutukoy dito. Hindi dito tumutukoy sa mga iba na merong sariling Diyos-Diyosan, na maraming Diyos. Hindi. Ito po ay tumutukoy sa isang tao na nakakaalam ng paraan ng kaligtasan. Ito tumutukoy sa isang tao na tinanggap niya yung paraan ng kaligtasan. Tawag natin itong professing believer. Tumutukoy ito sa isang tao na sinabi niyang Panginoon niya si Jesus. So sa atin, isang tao na nag-profess, tumutukoy po ito, maaaring tumutukoy sa isang tao na lumaki sa church at tumanggap sa Panginoon, maybe hindi lang isang beses, dalawa o tatlo, maybe tumutukoy ito sa isang tao na alam niya na yung paraan ng kaligtasan, ano? Tumutukoy po ito sa mga tao na kagaya nyo at kagaya ko. Tayo ang topic dito. Kaya huwag niyo sabihin na, para sa iba yan. Hindi. Ang topic dito, tumatawag ng Panginoon kay Jesus. Hindi ba tayo yun? Tayo yan eh. So, pakinggan natin mabuti mga kapatid. Ano? At sinabi dito na hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, may iba na tumatawag sa Panginoon na maliligtas. Tama ba? Meron ding iba na hindi. Okay? So, point number one natin. Hindi lahat na nagkasabing may relasyon kay Kristo ay si Jerry. Hindi lahat na nagkasabing may relasyon kay Kristo ay tunay na ligtas. Okay? Ulitin natin, ano? Madali lang magsabi, di ba? Si Jesus ang aking Panginoon. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon mismo, hindi lahat na nagkasabing may relasyon kay Kristo ay tunay na ligtas. Kung makikita niyo po yung ating text, meron po doong pinagkukumpara. Hindi ko alam kung napansin niyo, no? Silipin natin yung verse 21. Tignan po natin verse 21. Sabi po dyan sa verse 21, hindi lahat ng nagsasabi, profession yun, bibig yun, sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So makikita mo rito yung tinatawag na magkaiba yung kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. Okay, profession versus life ng isang tao. Okay? Now, sinabi dyan, sino man ang tumatawag sa akin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ano ibig sabihin pag tinawag mo si Jesus na Panginoon? Nung time ni Jesus Christ, ginagamit po yung word na Lord, yung Greek word niyan, para magbigay galang sa mga tao na nasa taas na posisyon. Halimbawa, teacher.
Di ba tinatawag natin ng teacher natin na Madam o kaya Sir. Okay? So, nung time ni Jesus Christ, ganoon ang paggamit dyan. Kaya ang iba naniniwala na pag tinatawag ng Lord si Jesus Christ, pag-ibigay galang lang sa Kanya, hindi talaga pagtukoy sa Kanya bilang Master at God. Pero, kung titignan natin kung yung kabuuan ng ating pag-aaral, hindi ito simpleng sir lang, na pag-ibigay galang lang sa Panginoon. Hindi po yun eh. Kasi tignan niyo po sa context natin, kailan ba ito? Tignan niyo po sa verse number 22. Sinabi sa verse 22, nakalagay dyan. Sa araw na iyon, ay marami magkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Alam niyo po kung ano yung araw na yon? That is the day of final judgment. That's the judgment day. Hindi ko alam kung bago sa inyo, maybe bago ka lang sa Bible, di ka pamilyar. Pero alam mo ba na dating sa araw, haharap ka sa Diyos. Sabi nga sa Ecclesiastes, gawin mo lahat ng gusto mo, kabataan, gawin mo lahat ng gusto mo. Pero huwag mong kakalimutan, lagi mong pakatandaan, isang araw haharap ka sa Diyos. At yan ang tinutukoy dyan, Pero hindi ito simple na pagiging magalang lang na, Sir. Hindi ito mababaw na paggalang sa Panginoon. Kasi pag nag-uusapan dito, Judgment Day. At tingnan niyo po kung ano ang ginawa ng mga nagsasabi kay Jesus na Panginoon, Panginoon, gamit ang kanyang pangalan ng authority. Sabi po doon sa verse 22, sa araw na iyon ay marami ang magkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Ano yung sabihin nun? Nag-preach ng kagaya nito. Sa iyong pangalan, ibig sabihin nun, sa iyong otoridad, na parang sila sinugo ng Panginoon. They thought na inisip nila na ginagawa nila to kasi sinugo ako ng Panginoon. I have the authority of Christ. At hindi lang yun. In the name of Christ, sila nagpalayas ng mga demonyo. And in the name of Christ, gumawa sila ng maraming gawang makapangyarihan. Alam niyo po kung ano ibig sabihin yan? Miracles. Mga himala. Pamagitan ng pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung tinawag nila si Jesus na Panginoon, Panginoon, hindi lang ito simpleng pagiging magalang sa Kanya. Kung hindi kinikilala nila na si Kristo po ay mayroong kapangyarihan sa kanila. At hindi lang yun. Tingnan niyo po sa verse number 23. Ano ba ang kayang gawin ni Kristo? Sabi niya rito, at kung magkakayo, ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasalanan. Alam niyo ba na si Jesus Christ po ang may karapatan kung sino ang papasok o hindi sa langit. So, hindi ito simpleng polite lang na paggalang sa teacher or sa isang political leader. Hindi po eh. Alam niyo po ba yung salitang Lord? Makita niyo yan sa Bible natin. Ginagamit po yun para sa New Testament, ginagamit po yun para i-translate yung pangalan ng Diyos sa Old Testament na Yahweh. Okay? Kaya kapag nakikita niyo po yun, especially after the resurrection of Jesus Christ, tinatawag si Jesus Christ na Lord. Well, of course, kapag kilala na siya ay Panginoon, mas mataas kaysa sa atin. Pero merong mga pagkakataon na ginagamit yung Lord kasama si Jesus Christ para tukuyin si Jesus Christ as Yahweh. Na siya ay Diyos. Ibig po sabihin ng mga kapatid na eto mga nagkasabing Panginoon, Panginoon, sila po kinikilala nila, at least yun ang pagkalam nila, sa tuwing mga tao na kumikilala na si Kristo po ang kanilang Diyos. Panginoon, Panginoon. Okay? So, sino po ba yung naniniwalang Diyos si Jesus? Lahat tayo mga mananampalataya, di ba? We believe na si Jesus Christ is our Lord and Savior. He is our God. Pero, makita natin dito na kahit lahat ng professing Christian naniniwala na si Jesus ay Diyos, Panginoon, Panginoon, maliwanag dito na hindi lahat ng naniniwalang Diyos si Jesus, Panginoon si Jesus, ay papunta sa langit. Okay, point A. Tingnan yung point A natin. Yung mga false convert, nilagay ko na lang sila sa Tagalog para maiksi Yung mga false converts, sabihin yung mga gakalang ligtas sila, hindi naman, sila ay may pagpapahayag kay Kristo na kagaya ng sa mga tunay na believers.
Parehas lang ang confession. Kung tatanungin mo sila, ano paniniwala mo tungkol kay Jesus Christ, hindi mo madidistinguish kung sino yung mali sa hindi. Okay? So hindi natin pinag-uusapan dito yung mga sablay. Ang tingin nila kay Jesus, propeta lang. Ang tingin nila kay Jesus, kapatid din Satanas. Ang tingin nila kay Jesus, tao lang. Hindi natin pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan natin yung mga tao na naniniwala na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas. Ilang application dito, no? Kasi pareho lang. Yung alam mo ang paraan ng kaligtasan, yung kilala mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, alam mo ba na hindi garantiyan para maligtas ka? Wala naliligtas sa alam mo lang. Kasi ito mga ito, alam nila. Wala pinagkaiba. Sila tumatawag din sa Panginoon, kay Jesus na Panginoon, Panginoon. Alam mo ba na ang pagiging church member, kasi pag naging church member ka, merong doctrinal statement dyan, di ba? Lahat na naging member, binasa natin ang mga paninindigan, paniniwala ng ating church. Alam mo ba na hindi lahat ng... Sabihin ko ang pagiging member ng church, hindi iyan garantiya na ang isang tao'y ligtas. Yung sa kinagisnan natin, gano'n. May mga nagkasabi, umanib kayo sa amin, maliligtas kayo. Pero hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. And I think, pwede nating sabihin na may mga tao ngayon sa impyerno na alam nila kung paano maligtas bago pa sila mapunta roon. You see, hindi makapagliligtas sa iyo kung alam mo lang. That's not enough. Ito mga to, nagko-confess pa Lord, Lord. Kapag ang pag-claim na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas, hindi ibig sabihin nun na ang isang tao ay tunay na ligtas. Mga kapatid, napakaraming tao na naniniwalang Diyos at tagapagligtas si Kristo. Nakita natin yan ng isang araw. Lagpas 30 hours, di ba? Parada. But it doesn't mean, it's not a guarantee na isang tao talaga'y ligtas. Hindi ibig sabihin member ka ng Baptist Church at nakaupo ka ngayon dyan o nangangaral dito. Ay guarantee yun na ikaw ay ligtas talaga. Yung right theology, yung tamang doktrina, is not a guarantee na ang isang tao ay ligtas. Huwag tayong malituron. Huwag mong isipin na ang dami ko nang alam sa Bible, therefore, talagang ligtas talaga. Ang dami alam itong tao sa Bible, siguro talagang ligtas na. Hindi ganun yun. It doesn't work that way. Ngayon, tingnan natin sa verse 22. Ano itong mga ginawa ng mga taong ito? Sabi sa verse 22, sa araw na iyon, again, the final judgment day. Sa araw na iyon ay marami ang magkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, tingnan niyo po yung ginawa nila. Hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nag-preach kami. And we think na we're under your authority. Ginawa namin yon bilang pagsunod sa iyo. So they preach the word. Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. No? Ako hindi ko pa nagawa yan. Nagawa niyo na ba yan? Langaw lang ang pinapalayas natin. Pero itong mga ito nagpalayas ng demonyo. At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng mga maraming gawang makapangyarihan, miracles. So yung kanilang claim ay bukod sa relationship sa Panginoon, meron silang claim na naglingkod kami sa iyo. Ginawa namin ito in your name. At yung mga binabanggit nila, hindi mga simpleng bagay ito, Nangaral, palayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala. And yet,
Sinabi ng Panginoon sa kanila sa verse 23, at kung magkagayon, ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Sabi ng word na to, kailanman. There was never ever a time na kayo'y tunay na naiugnay sa akin. Hindi ito yung point na, ngayon, tinatanggal ko na yung kaligtasan nyo. Hindi ganoon. Sabi kasi, I never knew you. Walang point. No? Mga kapatid, this is very heartbreaking. May mga tao na akala nila sila yung mga mananampalataya. Until the very day, maharap nila ang Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, I never knew you. Never. Mabigat na salita. So, point B. Ang mga peking mananampalataya ay maaaring gumawa ng mga natatanging paglilingkod para sa Diyos. Ang mga peking mananampalataya ay maaaring gumawa ng mga natatanging paglilingkod sa Diyos. Notable services to God. Ibig sabihin, madali nating isipin, di ba? Itong taong hindi naglilingkod sa Panginoon, siguro hindi talaga ligtas yan. Di ba? Hindi talaga ligtas yan. Pero itong mga to, nagpalayas ng demonyo. Gumawa ng mga miracles. Pero sabi ng Panginoon, I never knew you. So, saan tayo pupunta nito? Yung masigasig na paglilingkod sa Diyos, hindi ang garantiya na ang isang tao ay totoong mananampalataya. I'm not discouraging na maging masigasig tayo, no? Pero kung isipin natin na magiging masigasig ako para matiyak ko yung kaligtasan ko, no, hindi po. May example ba nito? Meron. Si Judas. Si Judas, di ba? Tingnan niyo po sa Luke 9:1. Sabi sa Luke 9:1, pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 kasama si Judas doon. At binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad. Okay? That reminds us of in your name. Ginawa ko itong mga to. Binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Casting out demons, miracles. But we know, si Judas, sa bandang uli, he's a false convert. Hindi talaga mananampalataya ito si Judas. Alam niyo ba sa Old Testament, Baal, false prophet talaga yan. Diba yung Diyos na pinaglilingkuran nila, hinihikayat nila yung mga tao na sumamba sa Diyos, false prophet. Pero may pangalawang false prophet. Yung mga propeta ni Yahweh na nangangaral ng hindi salita ni Yahweh. They claim to be the prophet of the true God, pero yung sinasabi nila is against the message of the true God. Maraming reasons kung bakit ganon. But meron, isang example po nito, hindi natin babasahin, Noong merong alliance si Jehoshaphat, good king, si Jehoshaphat ng Southern Kingdom. Bago yon, magkaaway talaga yung South at North Kingdom, Northern Kingdom, magkaaway yan. Pero ito si Jehoshaphat, nag-compromise siya. Pagdating yung Jehoshaphat dun sa kay Ahab, si Ahab, merong hinandang mga propeta. Propeta na, At sabi nila, maganda yung naisip nyo, magkatagumpay kayo dyan. Ngayon sabi ni Joshua, wala bang prophet of the Lord dito? Si Micaiah na nga yan, So, alam niyo ba kung ilan yung tinawag ni Ahab na prophets? 400. Pero false prophet yan. They were prophesying in the name of God. Sa panahon natin, may mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos sa pangalan ng Diyos, pero ang totoo, hindi naman. Si Kibuloy, di ba? He went overboard. Hindi lang yan sinasabing nangaral siya ng salita ng Diyos. He's claiming to be the appointed Son of God. And I hope you're not offended we name names because the Bible name names din. Yung mga false teacher, binabanggit din sa Bible. Pangalan talaga. Pero mo nalagay yung pangalan mo sa Bible na false teacher ka. There's a precedence dyan. May mga espiritista, di ba? Pag mahal na araw, may mga espiritista nagpapalakas ng anting-anting, mupunta sa isang bundok. Yun ang power bank nila. Sana hindi kayo naniwala sa akin. But yun ang ginagawa nila, punta sila sa bundok, pa-recharge sila,
But surprising dito mga taong to, they claim na ang kapangyarihan to ay galing sa Diyos. May mga tattoo pa nga sila minsan na Jesus Christ tsaka mga cross eh. Mga espiritista na nagpapalayas ng demon, mga nanguhula. Salamat sa Panginoong Yesus na bibigay sa akin ng kapangyarihan makapanghula ako. May mga nagsasabi ng gano'n. Sa atin, mga estudyante natin, nanguhula lang sa exam. Pero iba yung mga nanguhula sa kapalaran. Ngayon, kung i-contextualize natin ito sa ating alam, pwede mong sabihin na maaaring tumutukoy ito sa isang tao na sobrang busy siya sa paglilingkod sa Panginoon. There's nothing wrong maglingkod sa Panginoon. We ought to be zealous, sabi sa Romans, fervent in spirit, serving the Lord. Pero kung iisipin natin na dahil itong taong ito, sobrang dami ng ginagawa niya sa Panginoon, tiyak ligtas ito, we're mistaken. So, hindi lahat na naglilingkod para sa Diyos ay tunay na ligtas. Isipin niyo po yan. Ang pagiging abala sa gawain o pagkakaroon ng mga pambihirang kakayanan sa pangaral ay hindi mga garantiya na ang isang tao ay tunay na ligtas. Ngayon, baka isipin niya, Pastor, yung mga false converts, niya. Totoo yun. Tingnan niyo sinabi ng Panginoon, verse 22. Ika-anim na word, sabi diyan, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, alam niyo na, point C. Sabi nga ng isang tao, there is no greater deceit than to think we are Christians when we are not. Wala nang ibang greater deception. Kakatakot ito, no? Sabi ni Jonathan Edwards sa mga preachers na natin na buhay ng 1700s, sabi niya, maraming tao na sa church. There are many who are in the church who are not in Christ. Nasa church lang pero wala kay Kristo. Now, ikaw, sa sarili mo, naisip mo na ba, totoo ba talaga akong mananampalataya? Meron ka bang assurance sa heart mo? Huwag yung malaking chance, ha? It doesn't count. Malaking chance ko na ligtas ako. Pero you have the assurance, full assurance sa heart mo na you're a believer, na totoong Christian ka. Paano ba malaman niya, Pastor? Tanong mo, ako ba'y talaga ligtas? Tanongin mo sarili mo, ginaganap ko ba ang kalooban ng Ama na nasa langit? Yan yung sinabi ni Jesus Christ. Ngayon, alam ko na sa isip nyo, Pastor, di ba hindi naman maligtas sa mabuting gawa? Pero bakit sinabi rito, ang papasok sa langit ay ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit? Okay, kapag may mga ganyan, kailangan lagi nating isipin yung, pag may mga malalabo, kailangan nating isipin yung mga malinaw na. Kalagyan natin ng parameters, bakod, para hindi tayo lumagpas sa katotohanan ng Biblia, para hindi maglabo-labo sa isip natin, maglaban-laban yung mga katotohanan na nakalagay sa Bible, because isa lang ang author ng Bible, ng Diyos. So therefore, walang contradiction, di alam ang kontrahin niya ang sarili niya. At ang Diyos naman ay hindi malabo kausap, maliwanag magsabi ang Panginoon ng katotohanan. So, kung sasabihin natin na yun sa buong kwento ng Bible, isipin mo, kaya nga may Savior kasi we cannot save ourselves. Isipin mo yung Christmas, ang dami nag-celebrate ng Christmas, pero hindi nila nalalaman na yung Christmas, para itong suntok sa atin na ng napakalakas na suntok sa sigmura, para sabihin sa atin na hindi mo kayang ligtas ang sarili mo. Kaya nga nagpadala ng Savior. Tingnan niyo po yung verse, Galatians 2:21. Sabi diyan, sabi ni Paul, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung ang pag-aaring ganap, ibig sabihin, you will become righteous before God. Sa standing mo, magiging matuwid ka sa Panginoon, not guilty ka na. Kung magiging not guilty ka,
pamamagitan ng kautusan, pagsunod sa utos ng Diyos, kung gayon si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. Kita nyo? So, hindi pwedeng na yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Otherwise, kautos ng Diyos. Sa biyaya kayo naligtas, given sa mga undeserving. If you think na undeserving ka para maligtas, ganun mga nililigtas ng Panginoon. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng regalo ng Diyos. Kung nag-iisip ka, paano ba ako maligtas? Ano bang gagawin ko? Paano bang paghihirapan ko yan? Hindi, it is a gift. Regalo ito, tatanggapin mo. Ang regalo, hindi binabayaran, tinatanggap yan. Pag binayaran mo yan, hindi yan regalo, binili mo yan. Kaligtasan is a gift. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Upang sino man ay wag malaki. Ang pakaliwanag ng Bible dyan. Na maliligtas ka kung hindi ka patiyak na kung sakaling mamatay ka sa langit ka mapupunta. Si Kristo'y pumarito para mamatay para sa iyo at ibigay ang kanyang buhay para bayaran ang iyong kasalanan. At ang hinihingi niya, hindi yung magpakabait ka. Namatay na nga siya para sa mga kasalanan mo eh. Ang hinihingi po niya ay magtiwala tayo sa kanya na wala nang ibang paraan para maligtas tayo kundi yung ginawa ni Jesus Christ. At of course, pagsisihan natin mga kasalanan, ibig sabihin, magkaroon tayo ng bagong pananaw patungkol sa kasalanan na dapat itong talikuran, mali ito dahil because of this, namatay si Jesus Christ. So kung di ka patiyak sa kaligtasan mo, pwede ka matiyak habang nakaupo ka dyan. No? You ask the Lord to save you. Tiwala ka sa Panginoon that na ang kanyang kamatayan at muli pagkabuhay ang tanging paraan para maligtas ka. Ang sabi ng Bible, ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang sabi ng Bible, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong pamilya. Now, so anong ibig sabihin ngayon, no, Pastor? Yung last part ng verse 21. Hindi lahat ng kasabi sa akin, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ibig sabihin ng Pastor? Yung pagganap ng kalooban ng Ama na nasa langit, hindi po ito requirement para maligtas ka, kundi ito ebidensya na ikaw ay ligtas. It is a fruit na ikaw ay ligtas. Remember? Yung sinasabi rito, profession, sinasabi niya ang Panginoon, versus paggawa sa kalooban ng Panginoon. So malalaman mo ang isang tao kung siya ligtas, not only sa kanyang profession, but also sa kanyang buhay. Kung ginaganap ba niya ang kalooban ng Panginoon. Point number 2. 3 points lang tayo. No? This is the second. Sobrang iksi na yung mga huli. Walang kabuluhan ang pag-angkin ng ugnayan kay Kristo. He's my Lord, He's my Savior. Walang kabuluhan yan kung walang bunga ng pagsunod. Hindi natin sinasabi masisave ka by obedience. But kung save ka, mag-produce yan ng obedience sa buhay mo. Makikita ang evidence. Madali lang kasi ngayon sa panahon natin, tanggapin mo lang si Kristo. Ang nangyayari, dinadagdag lang nila si Kristo sa buhay nila pero patuloy pa rin sa kasalanan. Hindi ganun ang totoong naligtas sa Bible. Ang cross-reference dito, Luke 6:46, di ba? Luke 6:46. Sabi diyan, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko? Wala talagang ugnayan. Ang punto ng Panginoon, kung ano ang buhay mo, yan ang testimony kung ano ang kalooban mo, kung ano ang nature mo. Okay? So ang good works, pagsunod, hindi yan paraan para maligtas ka, but yan ang bunga ng pagiging ligtas. At sa context natin, nauna na nga yung false prophets, Paano mong malalaman kung ang isang tao ay false prophet? Isang way, of course, sa mga tinuturo niya, Pero kung babasahin niyo po yung teaching sa 2 Peter tsaka sa Jude, makikita ninyo na mga false teacher, mga immoral yan, mga namumuhay sa kasalanan yan, mga mayayabang yan. Kaya wag na kayo magtaka kung meron mga false teacher na sasangkot sa rape, pagdispalto ng pera. Konektado sa Bible, makikita nyo talaga makakasama yan. Matthew 7:15-18, sabi diyan, verse 15 na lang,
Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Bulaan ay sabihin false, mga hindi totoo, mga fake. Na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Mukha silang totoo pero hindi pala, no? Paano mo malalaman sila, Pastor? Verse 16, may kilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Yan tumutukoy sa kanilang buhay, sa kanilang ginagawa. Point A, hindi, wala tayong point A dyan. Pala, no? Yung mga false converts ay dinescribe. Tingnan niyo po, verse 23. Sabi sa verse 23, at kung magkagayo ipapayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin. Ito po ang description ng mga false convert. Oo, sinasclaim nila na Panginoon nila si Jesus at naglilingkod sila sa Panginoon. Pero ito po ang wag nating kakaligtaan. Ginagawa nila mga bagay na ito habang sila nagpapatuloy sa kasalanan. Walang nagbago sa kanilang buhay, walang nagbago sa disposisyon ng kanilang puso. Nagdagalan sila ng theology, ng kaalaman ng doktrina, pero as far as pagbabago sa puso, walang nangyari kasi ang sabi ng Panginoon, kayong mga gumagawa, hindi sinabing kayong gumawa, kundi kayong gumagawa, patuloy kayo, hindi kayo naawat, patuloy kayo sa kasalanan, patuloy kayo sa kasamaan. Yung word na kasamaan, alam mo yung word na yon? Yan po'y tumutukoy sa pagbaliwala sa mga batas ng Diyos, lawlessness. Yun ang ginamit ng word dyan. So kita mo, meron pa mga ganun tao. They claim to know God, tinatawag nila si Jesus Panginoon, Panginoon, pero walang halaga sa kanila ang salita ng Panginoon. Selective sila sa mga gusto nilang gawin. Yung pinipili, parang nasa buffet. Yung gusto nilang kainin, ang kakainin nila. Yung gusto nilang sundin, ang susundin nila. Pero yung mga demands ng Jesus Christ ay total submission. Ayaw nila yun. Ang pagkapatuloy sa kasalanan ay tanda na ang isang tao ay hindi tunay na ligtas. Tingnan niyo po, Ephesians 5:5. Ephesians 5:5. Sapagkat inyong nalalaman, sigurado tayo dito, that's the word, na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. 1 Corinthians 6:9-10. Hindi ba nyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kasi yung iba, nila, I have the profession, I have the confession, pero yung buhay nila walang pinagbago. Huwag kayong padaya ang mga mapakiapid. Yung word na nagpapatuloy, no, sa English. If they be fornicators, yung word na be, ibig sabihin, patuloy sila dito, no? Ang mga mapakiapid, mga sumasama sa Diyos-Diyosan, mga mangalunya, ibig sabihin immoral. Mga binabae, mga naikiapid sa kapwa lalaki, this is homosexuality. Mga magnanakaw, masakim, mga manlalasing, mga pagmura, o mga manggagansyo, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Napakaliwanag nito. 1 John 3:8-9. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan, ito si John, kapag naging kaibigan mo to, baka matisod ka kasi diretso magsalita to eh. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Verse 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos na born again, na bago ang puso, talagang naligtas, ay hindi patuloy na nagkakasala. Nagkakasala pero hindi na gaya ng dati. Sapagkat ang kanyang binhi ay nanatili sa kanya at hindi siya maaari magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos na born again. Ang pagiging Kristiyano, hindi lang tama ang doktrina mo, kundi naranasan mo binago ng Diyos at ang puso. You know the gospel, you claim to believe the Lord, pero nakikita ba sa buhay natin na talagang may ginawa ang Diyos sa puso natin? Kasi ang totoong ligtas, hindi lang dito eh. Dito at makikita mo sa kanyang buhay. Sabi nga nung isang apologist, nag-preach siya sa gospel. May mga nag-respond, nagpalakpakan yung mga tao. Sabi niya, okay, pumalakpak. Hindi tayo pumapalakpak pag nagtanim tayo. Antayin natin magbunga ang mga ito. Mga tao,
salita natin, maingat. Ah, pero pag tayo na lang mag-isa, ano ginagawa mo pag nasa dilim ka? Ano ginagawa mo pag wala kang kasama? Anong disposition mo sa kasalanan? Kasi hindi pwedeng totoong Christian ka pagkatapos tuwan-tuwa ka, nagtatampisaw ka sa kasalanan. Mahalaga ba sa iyo ang God's Word? Kasi mahalaga, sa isang Kristiyano, totoong Kristiyano, mahalaga ang salita ng Diyos. Hindi pa pwede na totoong Kristiyano ka tapos ikaw pa rin ang commander ng buhay mo. Ako pa rin masunod dito. Bago lang Christian ako. Pero ganoon pa din. Wala nagba-business as usual. Mga kapatid, mahalaga ba sa inyo ang salita ng Panginoon? Do you know? Do you seek ang kalooban ng Panginoon sa buhay niyo? Are you truly saved? Alam mo, kung hindi ka tiyak, kailangan gawin mo ng paraan yan. I-settle mo yan. Bakit? Kasi alam mo mangyayari sa iyo? Alam mo mangyayari sa mga false converts? Sinabi sa atin, verse 22, sa araw na iyon, ay marami ang magkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Ang nagpalayas sa mga demonyo sa inyong pangalan, at ang iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon na ipapahayag ko sa kanila, that's a public declaration, That's the word. Hindi ko kayo kilala, casting out. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Final point, bakit kailangan mo seryosohin ang iyong katatayuan sa harapan ng Panginoon at hindi ka maging false convert? Point number 3, last point. Hindi kikilalanin at itataboy ni Kristo ang lahat ng peking believer. Alam niyo, sinasabi sa atin dito na si Kristo talaga ang final judge. Meron tayong mga verses na inanda pero wala na tayong time to look at. John 5:22-23, hindi humahatol ang Ama, pinagkatiwala niya lahat ng paghatol sa anak. Sa Revelation 20 verses 11-12, sinabi roon na merong great white throne. Sino nakapo dun? Jesus Christ, because hindi nag-judge ang Ama, pinagkatiwala niya sa anak. And He's the final judge. Kaya kung meron sa atin dito, patuloy natin tinatanggihan ng Panginoon, alam mo, kung hindi mo siya tanggapin as your Savior, makakaharap mo siya as your judge. You don't want that. Ayaw mo talaga yon. Ano ang basis ng condemnation? Kasi workers of iniquity. Yung kanilang buhay, yung kanilang profession ay taliwas sa kanilang buhay. Lord, Lord, pero ang buhay nila, ito na nga yung irony, Tinatawag nilang Lord, Lord, pero hindi nila ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Yun talaga ang makikita mong irony sa buhay ng false convert. Yeah, Lord ko. Sabi nga yung isang nabasa ko, to be active in religious affairs is no substitute for obeying God. Nakakalungkot dito, Christ will disown you, I never knew you. I-reject ka ng Panginoon, Christ will cast out from His presence. Umalis kayo sa aking harapan, yung mga false convert. Rejection yun. Yun ang hatol. That's the verdict. Depart from me, workers of iniquity. And anong description yun? Yun yung sinasabi ng Panginoon sa verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon ay papasok sa kanyang kaharian. So yung sinabi ng Panginoon na umalis kayo sa akin, that is the same as you're not entering the kingdom. Application natin, then we'll close. Nakikita po ba sa buhay natin ang bunga ng pagiging mananampalataya? I'm not saying maging perfect ka. Hindi, walang ganun. Hindi pa natin maabot yun until dumating ang Panginoon. Pero alam mo sa heart mo, sabi nga ni Dwight L. Moody, malayo pa ako sa dapat akong maging, pero hindi na ako kagaya ng dati. Now, do we have that testimony sa heart natin? Anong regard mo sa God? Binong isa, yung mga false converts, hindi namamatay sa disyerto, namamatay sila sa pintuan ng langit. Ano sabihin nun? Lapit mo na eh. Alam mo na eh.
Pero hindi mo talaga nanampalataya sa Panginoon. Wala talagang heart change na nangyari. Hindi ka na born again. Hindi tunay ang profession. Huwag kang mamatay sa pintuan ng langit. Sana sa biyaya ng Diyos makapasok ka by trusting Christ as your Savior. Dahil walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa mga huwad na mananampalataya, tiyakin natin, ligtas tayo. Pastor, nahiya akong aminin kasi alam na nila na Christian na ako. Nabaptize na ako. Ano? Huwag ka ba? Pag nahiya ka, anong gusto mahiya ka at mapunta ka sa impyerno walang hanggan? Huwag mo ikahiya ang paggawa ng tama. Maging totoo ka, magpakumbaba ka sa Panginoon. Yan ay karakteristik ng mga nililigtas ng Diyos. Nagpapakumbaba eh. Magpakumbaba ka, aminin mo kung talaga hindi ka saved. Now is the day. Now is the time to mean business with God. Manampalataya ka sa Panginoon. You know, manampalataya ka sa Panginoon. Ask the Lord to help you. Pastor, Christian na talaga ako. I know. Let's praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. At kung ikaw ay tiyak ka sa heart mo, by the grace of God, nakita mo ang working ng Panginoon sa buhay mo, yan ay sapat na para sambahin mo ang Panginoon, hindi lang sa lifetime mo, kundi forever. Magpasalamat ka sa Panginoon kasi hindi ka naligtas kasi magaling kang umintindi. Naligtas ka dahil sa biyaya, awa at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po sa amin pong pinagsaluhan na salita po ninyo at ngayon po ang panahon para tumugon kami. Ikaw po ang magbigay comfort sa mga nababagabag at bumagabag sa mga taong dapat mabagabag. Dear God, gamitin niyo po ang narinig na salita upang kami po yung mag-respond. Habang tayo nakayot nakapikit, kung sinasabi mo, Pastor, I realize I need to get saved. I realize na kung tingnan ko ang buhay ko, and parang ako yung false convert. Kung yan ang nasa heart mo, tumawag ka sa Panginoon ngayon, manalangin ka sa Kanya. Pangawakan mo ang salita ng Panginoon, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong pamilya. At tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Why don't you do that as you sit down ngayon sa upuan mo? Tumawag ka sa Panginoon. Or if you need someone to pray with you, makasama mo to pray with you, open up the Word of God, may mga questions ka. Sabi mo, Pastor, gusto ko po na lumapit sa Panginoon, gusto kong, may mga tanong ako sa Bible, pwede ba pakitaas mo ngayong kamay? Pastor, ito ang kamay, I want to be saved, and also gusto kong, I want someone to pray with me, buksan ang Bible, sama ko, meron po ba? Pastor, use my hand, I want to be saved today. I don't want to be a false convert. Meron po ba? Huwag tayong tumingin sa iba. Isipin natin sa sarili natin. Meron po ba? Kung ganoon, tayong lahat ay believer. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Anyaan ko po kayo sa panalangin na magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang ginawa sa buhay natin na hindi yan tayo hinayaan manatili sa katigasan ng puso natin. At naranasan natin na hindi tayo perfect pero naranasan natin binabago tayo ng Panginoon habang tayo ay tumitingin sa Kanyang kalawalatian, sa Kanyang salita at nagkapasakop dito. One stanza of music po from our musicians and then as we pray and then I'll close. Let's pray po.
Tayo po yung mag-pray. Salamat, Lord, sa liwanag po ng iyong salita. Dalangin ko po, Lord, na mawala na isa man sa amin dito, Lord, na pagharap sa iyo ay malalaman niya na siya pala ay false convert. Lord, help us makita namin mga sarili kung paano mo kami tinitignan at kung kami po tunay na mga mananampalataya na mamuhay kami sa buhay ng pagkapasakop at paglilingkod. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Meron po tayong prayers offering. Witi po natin ang ating doxology. Lingnan natin si Bar Israel po para sa ating prayer. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos na aming amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa mensaheng ipinaabot niyo po sa amin, Panginoon. Tunay na importante po na aming masigurado, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo dahil napakahirap, Panginoon, na kami po yung magsisi sa bandang huli na ginawa namin ang tingin namin na paglilingkod sa inyo. Pero sa huli pala ay di niyo po kami kilala. Nawa, Panginoon, itong series na ito ay hindi po makapagtanim ng doubt sa bawat isa, kundi mas lalo pong patibayin yung pananampalataya, Panginoon, na meron po kami at yun yung pinadaan sa amin. Tunay na biyaya lamang, Panginoon, kaya po kami ay may mga finances, Panginoon, na minamanage and para matira po sa amin yung 90%, Panginoon, ng blessing na iyon ay sobrang pribileyo po, Panginoon. Nawa ay makita niyo po kami na tapat sa gawaing ito at pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na magkakaloob at magamit nawa, Panginoon, ang mga salaping ito sa mas ikalalawak pa ng inyong gawain, Panginoon. Ngayon muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. strength, dear
your word as I take the shield of faith. I receive your gift of salvation. I rejoice in the gift of your grace. In my weakness now I come, Lord. Be my strength and be my song. In my need I seek your help, Lord. My strength and be my song. In my need I seek your help, Lord. I am weak, but you, Lord, you are strong. I am weak, but you are strong. You are strong. Amen. Salamat po sa awit na yan. Tayo naman po ang aawit bilang response po sa ating pong napakinggan. Awitin natin ang Search Me, O Lord. Nasa desktop lang. Guys. Sabi ng Hebrews, di ba? It is a dreadful thing na mahulog sa kung tayo ba ay nakakilala talaga sa ating Panginoon. Pagdating sa pangatlong stanza, ay tayo po itatayong lahat para po sa ating huling panalangin. Search me, O Lord, and try this heart of mine. Search me and prove if I indeed am thine. Test by thy word that never change can be, my strength of hope and living faith in thee. Search me, Savior, I pray, oh, search me and know my heart. Search me, O Lord, subdue each vain desire, and in my soul a deeper love inspire. I thou my life that I supremely bless, beneath thy wings and perfect peace may rest. Search me, O Lord, search me, O Lord, search me and know my heart. Search me today, Savior, I pray, oh, search me and know my heart. Tayo po ito may lahat. Search me, O Lord, and from the dross of sin, refine as gold and keep me pure within. Search thou my thoughts, search me today. Savior, I pray, oh, search me and know my heart. Amen. Tayo ay mag-pray. Lord, yun po ang aming inihiling sa iyo na siyasati mo po ang aming mga puso sapagkat ang aming pong mga puso, gaya ng sinabi ng Biblia, ay napakadaya, Panginoon. Napakadali namin ipagpalagay na okay kami spiritually. We pray, Lord, na kung meron pa po sa aming kalagitnaan na mga nandirito na hindi pa po talaga sila ligtas, hindi pa talaga nanampalataya sa Panginoong Yesus,
Nawa hindi po maging uli ang lahat para sa kanila. At para sa amin po ng mga mananampalataya na nakita namin na kami po ay tinawag po para mamuhay para sa Panginoon. Marahil meron pong mga bagay na amin pong ikinukubli na dapat po namin isuko. Patuloy mong siya sa atin kami, Panginoon. At sa biyaya po ninyo maging handa kaming ibigay sa iyo ang mga bagay na dapat isuko. At palain niyo po ang mga salitang nahasik at umaasa kami na patuloy mong gagamitin ito sa buhay namin. Nalangin namin, Panginoon, na paalala mo sa amin po ang amin po mga narinig at kami po yung maging mga tagatupad at hindi lang tagapakinig na yung po mga salita. Amen. Tapos na po ang ating worship service, pero meron po tayong mga announcement. Pwede po maupo muna tayo po, ano? Meron tayong mga special guest. Unahin ko lang itong ibinigay sa akin dito, ano? Ito po lahat po ay na-invite po ni Ate Nida. Ayan. Welcome, isang welcome natin, ano? Tatawagin kayo mga pangalan. Tapos, pwedeng tumayo kayo at bibigyan kayo ng iPad, tigi-tigisan. Hindi totoo yun. Tatayo lang kayo at welcome namin kayo, okay? Kasama natin si John Mark. Kilala ko to John Mark. Si Abby, si Irish, si Jenica, si EJ, si Dave, at si Marvin. Ayan, welcome po natin sila. Salamat sa inyong pagdalo, ano? Kayo makakaupo na kayo. Salamat sa inyo. Kasama din po natin ngayon, hindi naman sila bisita, pero minsan lang sila dumalaw sa atin. No? Kasama natin si Tita Aida at si Tita Lorna. Ano? At sila po ay, pag prayer meeting, nag-pray tayo ng mga, minsan din natin nakikita madalas. Ano? Sila yung ilan sa mga pinag-pray natin na brethren abroad. Ayun. So, ay siyempre si Tita Orgy. Welcome po, Tita. No? Makakabalik siya dito. At kasama din natin ang mga 2 Sundays ago nandito si Ezra at si Elazar Binet. Kasama rin yung mga pinsan nila nandito. Tama ba ako? Kung maalala ko, hindi ko nakita kung sino mga dumating Ayan, si Denzel, sino ba nandyan? Si Jewel, si Pao, andiyan ba si Pao? Wala. And then, nakalimutan ko. Ano pangalan? Si Emil, yun. Welcome po natin sila. Welcome sa inyo. Welcome. Okay. Meron po ba tayong bisita po na hindi pa natin na-recognize? Angeline. Ayan. Ma'am Angeline, nandito po ba kayo? Ay, welcome po natin si Angeline. Salamat sa iyo magbisita. Dahil ba sa signboard, nakita mo yung signboard? Siguro. Welcome sa iyong pagbisita. Sana hindi ito ang una't huli. Ano? Meron pa po ba? Meron pa po bang bisita? Wala na. Okay. Yung ating announcement po ay para sa kabatiran ng lahat. Ano? Tignan po natin. Ayan. Wala tayong Sunday School ngayon kasi members meeting natin ngayon. So para sa mga members ng church, mag-stay po tayo para sa ating first quarter members meeting. Para po yan sa mga member ng church. Mga ano po yan, magsimula tayo mga oras na ba? Mga 11:05 simula tayo. No? Or 11:10, pwede rin. Service po natin mamaya ay 2:30 ng hapon. At ang ating preaching ay patungkol sa sinasabi ng God's Word. Dapat natin gawin sa isa't isa, one another, love one another. Yan po mamaya ang ating preaching sa hapon. At after po ng ating gawain sa hapon, meron pong, birthday muna. Binabati po natin, ngayon po ay 11 po, kaarawan po ni Brother Ronnie Ablasa. Happy birthday, Brad! Ayan. At
nabati naman natin yung ibang lumagpas na, no? Pero si Jed yata, niya din nabati si Jed. Si Jed po ang bunso nila Sister Casey at Brother John. So, happy birthday, Brother Ron. Naghihintay lang kami dito, ano? So, at birthday naman po ni Brother Ton sa 20, Ate Kay at Ate Becky naman sa 22. Maligayang bati sa inyo. Meron pa ba tayong mag-birthday na hindi natin na rito? Baka nakakalimutan natin. Wala. Sige po. At binabati po natin ang maligayang anniversary po ang mga nagdiriwang po na nandito. Mga lumipas na po ang iba po, ano. At teka lang, yung pangalawa, yun, si Carlon tsaka si Chet at Hazel tomorrow. Ano bang petsa po ngayon? 11, no? Ayan. Tapos 16, Kuya Ernesto, Ate Elsa, and Ton and Melanie naman. Happy anniversary po sa inyo po, mga kapatid. Ayan, Men's Fellowship, mamaya po itong hapon. Meron tayong babasahin together, Sino si Jesus, isang libro na ating sisimulan. At ito rin po ang unang pagkakataon na mag-fellowship tayo sa taon na ito. At yung mga officers po natin ay mangunguna. Ano po? So, huwag natin kalimutan ng fellowship mamayang hapon. Lahat ng kalalakihan ay inianayahan po sa gawain ito. Mga ano yan, 4:15, ganun. Okay, mga ladies, meron din po kayong fellowship, ano? Diyan po kayo sa park, ano? Maghanap kayo ng mga bato, dito lang sa loob yan. Sabay naman to, no? Today. So, lahat ng ladies, invited po kayo na mag-join. Mga 4 o'clock po yan, mag-start. January 18 po ang Psalm 1:3. Sige po. Mga kabataan po yan. Sige. Ayan, so that's today. Ayan, sige po, proceed tayo. Next week po ang ating Covenant Sunday, so magkaroon ng konting interruption yung ating series para po magbigay pansin sa Church Covenant natin. Ano po? So, we will be sending you yung copy ulit ng Covenant para basahin niyo. Actually, mamaya sa members meeting, babasahin natin yung Covenant. Ano? Sige po. Ayan. Mag-host po ang church natin sa January 19 ng fellowship ng mga pastor at pastors' wives. Pasensya po sa confusion, ano? Ang January 19 po talaga ang petsa, hindi po 12. Laging third Monday of the month. So, meron tayong, mamaya pag-usapan natin po yan sa members meeting. So, please pray po sa ating pag-host at maging blessing tayo sa mga guests natin po that day. Sige po. Ayan. Ito po ay Hearts Day Singles Fellowship, ano? Sa February 15, pag-pray niyo po mga kapatid na ma-finalize yung venue natin, yung plan A natin ay nagkaroon ng problema. But tutuloy natin ito. This is inter-church po ito. We're expecting mga 5 churches or maybe 6 to join us. Kailangan po natin na ituro ang God's Word sa mga kabataan patungkol sa marriage, para hindi idea ng world ang pumapasok sa kanilang isip. Sige po. This is our memory verse. Hindi lahat na nagkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Parang meron siyang indayog, parang madali siyang makabisado. Alright, tumayo po tayong lahat and recite. And then after this, mag-break po tayo. Let's have a 10-minute break. Kung kayo ay hindi po member ng church, you're welcome na ituloy po nyo ang inyong po mga plano for the rest of the day. But sa mga members, meron tayong first quarter members meeting. Okay? Opportunity for you to know what's going on sa church at kayo din makapagtanong, makapag-suggest kung kailangan. Okay, Mateo 7:21. 2 times, handa, basa. Mateo 7:21. Hindi lahat na nagkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Hindi lahat na nagkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon,
ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Mateo 7:21. Okay. Pasalamatan po natin ating mga bisita at i-welcome at mag-break po tayo. 11:10, balik po tayo.